mga silid-aralan, kundi ay ginagamit din natin yung ating edukasyon kung ano ba'y nararapat sa ating lipunan. Spoken like a true UP student. Wow, no? talaga naman. At ito naman po, isang paborito nating pinakabatang profesor ng entrepreneurship at negosyante, Carl sa Tinitigan. Sa akin po, una, pasalamat po ako natapos din. Kung noong 2010, talagang peaceful yung elections. Ngayon naman yung impeachment court natapos talaga. Walang nangyaring, hindi siya naudlot. Pangalawa po, nandyan po yung SALN, nandyan po si Tanod Bayan. Alam ko po, balita daw, iikot daw po siya sa, yung office niya, hindi siya mismo. Pero iikot daw sila all over the country to hear our comments, our feedback. So, nandyan po yung SALN, nandyan po yung Tanod Bayan na magaling. Sa tingin ko po, it's not only more fun in the Philippines, it's also more fair in the Philippines. So, pagpatuloy lang po natin yan. Magandang slogan yon ng ating hudikatura sana, no? In the future, it's more fair in the Philippines. It's more fair in the Philippines. Yes, ang susunod, Cathy. Sir Philip Lustro. Magbibigay pugay ako sa mga kasamang mamahayag, no? Tulad ni Marites Bitog. Marites Bitog, yan ang nagkumpisa eh. Na talagang sinulat niya yung usapin ng SALN. Pinagkatago-tago. Kaya magbibigay pugay ako dyan sa mga kasama niya, sila Raisa Robles, at iba pa, maaaring hindi ko mabanggit. Pero dapat silang kilalanin, lalo na yung dalawa na yan, si Marites at si Raisa. At isa pa, gusto ko rin magbigay pugay sa Diyos. Dahil dito, alam mo, hindi ako reliyosong tao, no? Pero dito, nakita natin yung poder ng Diyos, Yung pakikialam niya, nagkaroon ng divine intervention. Yung mga sikretong pinagkatago-tago, pinagkalihim-lihim, naglulabasan. At yan, justisya, katapusan. Okay. At hingan natin ang kanyang opinion. Ito po, mamimiss din po ninyo. Ito po yung tinatawag kong stabilizing factor. Nagiging balanse lagi ang diskusyon. Kung nariyan po si Attorney Bong Ifurong. Ako po yung huling naging epekto nitong impeachment, no? Ang pinagdadasal ko lang, sana po yung Kongreso natin, wag namang abusuhin yung power of impeachment nila na para takutin yung mga nasa hudikatura. Ako lang po nagdadasal na, sabi nga ni Father Bernas, there is a chilling effect on the pusillanimous, bagong word na natutunan ko po, na yung mga duwag, yung mga chicken sa gobyerno, baka matakot na pong gawin yung trabaho nila, wag lang ma-impeach. So, sa akin po, sana po ang Kongreso natin, yung dadating na Kongreso, sana po gamitin po ng mahusay yung impeachment. Hindi ko po sinasabing wala na pong impeachment sana. Ang sinasabi ko lang po na sana po sigurado yung malinis po yung pagka-imbestiga, pagka-prepara ng mga complaints. Kumbaga talagang wala sana tayong masabi na dapat there must be prior investigation. Kung ano po yung nasa saligang batas na ang naging question ko lang po dito sa recent na impeachment complaint parang, excuse me again, Congressman, parang talagang blitzkrieg Yun ang word dyan Parang, anyway, tapos na yan, ano? Ang gusto ko lang sana, yung masusing pag-iimbestiga bago maghain ng complaint. Kasi kaming mga abogado, yan ang hinihintay namin, na hindi como nakita naming malaki yung bahay mo, wala kang SALN, kinomplain na kita. Hindi naman po ganun yung ibig ko sabihin. So, sana po, hindi natin matakot yung iba na good apples nga na gampanan yung kanilang dapat gawin sa, especially sa judiciary. Okay, maraming salamat po, Attorney Ifurong. Ito naging bahagi rin ng ating coverage, no? Halos lagi natin siyang kasama. At marami siyang pictures at marami siyang koleksyon at marahil gagawa ng libro ito. Tagatag natin yan sa Facebook. At nagbibigay sa atin, walang sawang nagbibigay sa atin ng historical perspective dito sa nagaganap. Professor Xiao Chua. Bibilisan ko na lang. Una sa lahat, salamat sa PTV na binibigyan nyo kami kahit na ordinaryong mortal lang po kami, hindi ko kami sikat. Yung iba kasing channel, sikat lang yung mga ini-interview. Kami po nagkaroon ng pagkakataon dito. At meron din ako narinig na mula sa defense panel na nagsabi na dito lang kami nabibigyan dito kami isa sa mga channel na nabibigyan kami ng tamang panahon upang magpaliwanag. So congratulations po sa lahat ng mga kasama dito sa ating coverage, PTV, RTVM. Siguro una, may nagsasabi na these are the first days of the President Aquino dictatorship. Hindi ako nag-agree dito, bagamat kung sa tingin nila ay na-endanger ang judicial independence, magmasid po tayo. No? Pero wala naman pong na-aresto pa, so I don't believe that this is a dictatorship. No? Now, larawan po
tulad ng sinabi ni Alan Peter Cayetano, yung impeachment trial, nakita ang isang cancer sa lipunan. Actually, nagmukha siya, ito'y sinabi na rin ni Jose Rizal. 100 years after Jose Rizal, birthday niya ulit, sineselebrate natin ang Independence Day. Bakit hanggang ngayon ganito pa rin tayo? So ang sagot po dyan ay siguro ganito. Tuloy po natin ang pagmamasid. Sa impeachment trial po, tayo po ay nagmasid. Kaya naman po gumana ang sistema, ang mga senador natin nagmature sa ating mga mata. Bakit? Sapagkat tayo po ay nagmasid. Ang galing pala nating magmasid ng mga Pilipino. Marami tayong natutunan, maraming nalungkot, pero ang magiging tagumpay lamang ito, itong nangyari sa atin na ito, kung patuloy tayong magmamasid. No? Ipaglaban po natin ang bayan na ito na ipinagtanggol ng ating mga bayani. No? At paano ho natin ito ipaglalaban? Pagmamasid, pagsisilbi. Huling-huli na po, no? Sabi ni Gregoria de Jesus na asawa ng Supremo Andres Bonifacio, matakot sa kasaysayan sapagkat walang lihim na di nahahayag. Marami pong salamat po mula sa aking puso. Salamat po. Yan po si Professor Xiao Chua. At ito pong susunod na abogadang ito ay nakitaan po natin ng kagalingan sa pagpaliwanag sa mga issue na legal sa isang pamamaraan na malinaw at madaling intindihin ng ating mga kababayan. At patunay po dyan, Kathy, dumadami yung kanyang fans. Dumadami yung kanyang Heartthrob guesting. na yan eh. Oo. At saka isa ako sa mga natulungan ni Attorney JJ dahil well, hindi ako abogado tulad nyo eh. Attorney JJ Jimeno Atienza. Salamat po. Hindi man po natin na-achieve ang rockstar status kagaya ni JPE. Maligaya na rin po ako dito sa PTV. Ay, magka-rhyme. Dr. Seuss is proud of me. Ito na po yung seryoso kong mensahe. Napakalungkot man po na kinakailangang may matanggal sa posisyon na isang taong mataas. Ngunit, let us be proud also na bilang mga Pilipino, napakahusay natin na maging bukas ang isipan sa reconciliation at healing. And because of this, nagkaroon tayo ng collective experience na masasabi nating para sa mga tunay na Pilipino lamang. Let us be proud of who we are. Maraming salamat, JJ. Isa pang abogada na lagi rin tumutulong sa atin na intindihin at nagmamasid din siya sa mga At proceedings. nagpapasalamat tayo dahil Integrated Bar of the Philippines. Yan grupo an ng honor abogado. to have her At dito with siya us. pa nag-a-appear sa ating show. Attorney Trixie Angeles. Mura lang talent fee kasi namin. So, dalawang natutunan ko dito in the course of impeachment. Ito yung first time ko naging spokesman for a party that is neutral. Kasi dati, spokesman ako ng mga rebelding sundalo, so madali magsalita pag ikaw yung rebelde na no holds barred. Kasi ikaw yung naghahabol eh. Kahit tumakas pa yung kliyente mo, okay pa na, go, fight. In this case, napilitan akong mag-take ng position at minsan mapilit yung sarili ko na tignan ang posisyon ng iba. Kahit kunwari malinaw na malinaw kung ano yung panig na pwede namin kampihan, napilitan rin kaming tignan ang panig ng iba. Bakit? Kasi abogado dito ang ang pinoprotektahan ng IBP at ang abogado dito ay from both sides. And from all sides. May mga senador, yung Senate Presiding Officer, mga abogado ng akusado at mga abogado dun sa prosecution side. May times na ang hirap ipagtanggol ang mga positions, ngunit napipilitan kaming gawin yon. Napipilitan din kaming i-explain kung bakit ganon. Kasi madali magkondena, mahirap makakita ng posisyon na maaaring i-explain kung bakit naging ganon. Pangalawa, nakita ko rin na meron pa rin malaking gap between yung understanding ng taong bayan sa katarungan at ang understanding ng mga tao na nasa legal profession. Dahil sa pag-aaral namin ng batas, merong mga certain na prinsipyo na we take for granted. Things like the presumption of innocence, zones of privacy. Nakita namin hindi ito talaga na-appreciate in the course of the trial at naging masakit na lesson para sa mga taong bayan. For example, yung salitang kung wala kang itinatago, bakit hindi mo ilabas? Sa batas kasi, sa pag-aral ng batas, alam natin na there are certain facts that you can take together and come to a different conclusion than what the truth actually is. So, pinoprotektahan tayo ng batas. Merong mga zones of privacy. Merong presumption of innocence. So, nakita ko na malaki pa rin ang discrepancy between yung appreciation ng taong bayan na lahat tayo inosente hanggang matapos ang paglilitis. Ang
dasal ko na lang is dahil dito, sa dinaanan natin, masakit ito eh. Both masakit at matagumpay. Kasi masakit yung mga lessons dito eh. May mga nakikita tayo. In the end, maraming naawa sa akusado. Bakit? Marami rin kasi tayong tinake na shortcuts dito. And although in the end, it came out all right, masakit para sa amin makita yung mga shortcuts na yun because someday, a really innocent man will come before the court. At paano natin siya poprotektahan kung mag-shortcut tayo? So, yun lang ang sana gusto kong iwan na masakit pero lasting na lesson sa taong bayan. Kailangan tandaan natin that there are things that are not technicalities. Madalas namin narinig yung salitang yon. It is not a technicality if it protects a right. Someday it will be your right that will be protected. And I hope that you will have lawyers as good as we had lawyers out there in the impeachment trial. Thank you. At napakaganda. No? Napaka-thought-provoking, no? At ito nga, Cathy, no, bago nating introduce yung ating sunod na magbibigay si Attorney Kicho, gusto ko sanang palakpakan nating lahat ang defense team at ang spokespersons ng defense panel. On behalf of all of us, Attorney Kicho, we congratulate you and we thank you for doing an excellent job. Alam mo nagpapasalamat ako sa kanila dahil tayo ay government channel, ngunit lagi silang nagpupunta pa rin at nagpapa-interview sa atin. Maraming salamat po. Thank you very much. No? Siguro po, nais ko lang po sigurong pasalamatan muna si Chief Justice Renato Corona sapagkat nabigyan niya po kami ng pagkakataon na maging parte po nitong laban niya. No? Malaking pagtanaw po sa aming kakayahan at sa aming katapatan na kami po ay masama dito sa kanyang defense team. Pangalawa po, pasalamatan na rin po natin yung mga media practitioners na walang sawa po talagang sumubaybay at talaga po naging objective sa kanilang pagbabalita. No? Hindi po madali yan, gawa ng talagang napakarami po mga factors na alam naman po natin, nararamdaman natin dito sa paglilitis na to. Siguro, a final word, we might come from different persuasions, we might have different appreciation of the facts and of our respective cases. But I feel that the defense and the prosecution were able to show the people that respect should always be there. We respect each other, we respect the system, and we respect the process. And at the end of the day, this helped make the people mature. This made the public discourse on a higher level. No? So, siguro po, ito po ang naging magandang aral sa atin lahat. Sa huli na lang po, no? Finally, sana po, let's build on the gains of this entire process. Huwag ho tayo bumalik. Lumaban po tayo paharap. No? Huwag ho natin itong hayaan na tumigil na lang po ito dito. They're always saying that public office is a public trust. There is no question about that. Every one of us agree. No? But ito po ay rhetorics to eh. No? Kailangan meron po itong buhay. Itong buhay na to manggagaling po sa mamamayan. No? So nasa inyo po ang kapangyarihan, binigay na po namin sa inyo yung mga perspectives kung saan tayo maaaring pumunta. Sana po wag nyo pong sayangin. Lalong-lalo na sa kabataan, ituloy nyo po yung laban, laban ng prosecution at laban ng depensa. Nasa sa inyo na po yan. So sa muli, maraming salamat po sa pagkakataong binigay nyo po sa amin at paulit-ulit ko po sinasabi, dito lang po kami binibigyan ng pagkakataon na malahad kung ano po ang aming damdamin at dahil po dyan kami nagpapasalamat. Maraming salamat din, Attorney Kicho. Muli, no? Maganda yung nasabi niya, respeto. Kung ano mang panig ang iyong kinakampihan, ang iyong paniniwala, mahalaga pa rin matapos ang pangyayaring ito, yung manatili ang respeto sa isa't isa. Yung pagtaas ng antas ng public discourse, yung walang bastusan, yung may dignidad, pero isa din yung excellence na pinakita nila. Nasabi na ito ni Attorney Trixie nung mga nakaraang interviews na, well, pa yung nakita nila kung paano maging magaling na direct examiner at cross na examiner na abogado. Kaya siguro marahil yung mga abogado nagpa-practice ngayon, tataas din yung kalidad ng kanilang trabaho. At hingan na natin ang kanyang huling pahayag, si Congressman Erin Ako ito, Tanyada. Cathy, lagi ko na sinasabi, statesman. Oo. Kalmado, magaling magpaliwanag, hindi nangaaway, leader ng ating bansa. Maraming salamat, Mark. Of course, gusto ko magpasalamat sa
PTV4 sa suporta na binigay po dito sa paglilitis. Alam mo nung nag-break, no, maraming nagsasabi paano natin ipagpapatuloy yung edukasyon ng ating mamamayan kung walang stasyon na mag-e-ere dito sa mga nangyayari. Ang PTV4 lang po ang talagang nagpatuloy ng recap tungkol dito sa ating impeachment para hindi mawala yung interest. Ito ay hamon ngayon sa ating taong bayan. Anong gagawin po natin sa leksyon na natutunan po natin dito sa impeachment process? Tayo ba ay magiging ningas kugon na lamang uli? O ikakarga po natin itong usapin ng public accountability all the way up to the end? Change the mindset of our government officials, change the mindset of our government employees. Kailangan po yan dahil alam naman po natin, ang gobyerno po ay pwede talagang magtrabaho and maglingkod para sa mamamayan. Government should work for the people, and it is only with the students who are here, the people out there who can bring life to anong ng mga lessons natin dito sa impeachment trial. Marami pong salamat. Yan din po ang pangarap nating lahat. Government that works for the people. At dyan po nagtapos ang 2 oras na palitan ng opinyon at paliwanag sa ito naganap na impeachment trial. At marahil dyan na rin po nagtatapos ang aming coverage. Maraming salamat po at sinamahan niyo po kami sa 5 buwan na trabaho sa pagpapaliwanag at sa pagpapakita sa buong bansa kung paano po gawin ang matino at kompletong impeachment trial. Lahat po tayo ay naging masayang parte ng kasaysayan. Lahat po tayo ay may natutunan dito sa impeachment trial na ito ni Chief Justice Renato Corona. Lalo na sana may natutunan ang ating mga public officials. Mark, Gio, Nikki, it was a pleasure and an honor working with you. Maraming salamat sa lahat ng staff and crew. Ako po si Cathy San Gabriel. At syempre sa 5 buwan na pinagsamang lakas ng PTV, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan at 15 news and cable networks nationwide. Kasama nila ang ating live streaming sa www.ptv.ph. Maraming salamat po. Ako po si Gio Tingson. Ako naman po si Veronica Baloy Jimenez. Para sa mga hindi nakapanood ngayong hapon, pakisabi na lang po sa kanila, mayroon kaming replay mamayang alas 9:15 ng gabi. At masaya rin po ako at naging parte ako nitong napakahalagang coverage. At ako naman po si Attorney Mark Castrodes. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito na po